masa lalu. Para pukul RASI, di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan senjataku di MIC. The Ball siap maju untuk berproduksi. Very. Kira ba yung audio ko? Kung okay na tuloy tayo. Welcome po sa aking YouTube channel. Randy Channel, subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. Kayaan nyo muna, patingo kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Saan mo kayo paano ng mundo ng roon. Sana po natin mapatuloy yung kalagayan. At lalo ng mga OFW natin kaya kasama. Okay? Yo. Tuloy tayo po. Kapi muna ako. So, ayan. Yung aking itong upload video ko ay patungkol doon sa napanood ko sa mainstream media. At dito rin sa social media. Tungkol doon sa pag-serve ng warrant ng mga polis kay Pastor Kibuloy. Doon sa kanya bahay-sambahan. Alam nyo mga viewers ko, subscriber ko. Yung mapanood ko yun, medyo nag-alala ako. Viewers, doon sa mga tao na humaharang sa mga pulis, nag-alala ako sa kanilang kaligtasan. Naaawa ako doon sa mga tao na humaharang sa mga pulis na huwag papasukin sana yung mga pulis mag-deserve ng warrant kay Pastor Kibuloy. Ang sa akin na naman, dapat yung mga tao na yun mag-deserve ng warrant, dapat hindi sila humarang sa mga pulis. Dahil alam nila sa sarili nila, alam nila na wala doon si Pastor Kibuloy. Sabihin lang sa mga pulis, mag-serve kayo ng warrant, nasa yung dokumento nyo. May pinakita na ito, may warrant of arrest para kay mag-serve kami ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Ito yung papel. Hindi makipag-cooperate doon sa pinakadito doon, yung pinakahid doon sa loob ng simbahan. At yung pinakadito doon, yun ang mag-guide. Kasi wala naman dito yung Pastor Kibuloy. Pwede ba kayong pumasok? Sinabi ng mga pulis para makita lang namin. Pumasok kayo. Wala naman. Papagulit lang kayo sa sarili niyo. Wala naman dito. Yung taong hinahanap niyo. Di ba ganun yun? Ganun dapat ang nakikita ko na para hindi na makuha ng mga tao, maharang, o hindi na makuha ng mga pulis. Baka mamaya, buti ka bang hindi nagkagirian. Yung nagkaroon ng kagirian talaga laban sa mga sibilyan sa mga pulis. Nagkataon, may mamamatay pa na sibilyan. Dahil lang sa isang tao nga aristuhin. Diba? May madadamay pa. May mga pamilya din yan. May mga anak yan. At ayon sa balita, wala pa pala doon si Pastor Kibuloy. Sino siserve ng mga pulis doon? Sino yung pagdadala ng warrant? Wala pala yung tao ron. Hindi nagpagod lang yung mga pulis natin. Ikaw nagkagirian pa doon sa mga nagbabantay. Kasimbahan na yun. Hindi nagkagod? Oo. Ayun, may nabalitaan ako, mayroong inaresto yung mga pulis natin. Yung mga nanlakad na sabihin, nakipagmatigasan. At nagka-problema pa. Nagkaroon pa ng kaso. Kung kakasuhan ng pulis, sana magbigayan na lang. Ganun yung mga pulis. Walang kasuhan. Kasi isang tao lang ng mga aresto nila eh. Ay oo, lima pala yun nandoon. Na-aresto yun nila. Wala naman yung mga tao doon hinahanap nila. Ay na yung oras, di ba? Nakakadismaya, di ba? Mga viewers ko. Kaya
Paalala ko lang sa mga humaharang doon sa mga pulis. Huwag yung humarang basta-basta dyan. Dahil may mga armas yan eh, mga pulis yan eh. Kayo, wala. Eh kung may loko-lokong pulis doon. Nagpaputok ng baril eh, wala na. Thank you ang buhay nyo. Di ba? Mga kababayan ko. Nakakaawa yung mga tao humaharang doon. Nakakaawa talaga para sa akin. Kasi nga, humaharang sila para lang huwag pasukin yung simbahan na yun. Hindi ko lang sinasabi na humaharang sila para protektahan si Buloy, Pastor Kibuloy. Hindi ko masasabi yun na hinaando sila para suportahan si Pastor Kibuloy. Nandun sila para protektahan yung simbahan. Kaya nakikita ko sa mga tao na hindi siya laulain ng mga pulis na papasok doon. Pero ang nakikita ko naman sa mga pulis, matutino naman kahit paano. Hindi naman na siguro sasalaulain ko anong loob ng simbahan. Diba? Hanapin nila yung tao. Kung nakita nila yung tao, di yun. Bitbitin nila yun. Serve yung warrant. Doon ako naglala sa mga tao. Naglala ako doon sa mga tao na humaharang at nagkaroon ng tension. Kasi yung napanood ako doon, ginigiba yung giyero na parang pader. Na, parang yung harang na giyero. Ginigiba ng mga polis para pala makapasok. Kasi hindi ka papasok ng mga tao. Pero sa sitwasyon na yun, labis ako nang angguan sa mga tao. Labis ako nang angguan. Ikaw nagkaputukan. At may tinamaan. Sana kung buhay, kung natulas. Kawawa ang buhay, sayang ang buhay na iniingatan natin. Dahil lang. Kaya papanatay ito, kasi napulo si Buloy. Sumurenda na lang siya ng maayos sa ating mga otoridad. Para wala nang madamay ng mga ilusente ng mga taga-sunod niya. Ayon din naman sa dating Pangulong Duterte. Pagsabihan niya si Kibuloy, pag nakita sila, na sumurrender siya ng maayos. At yun naman talagang dapat. Para wala na madamay ng mga inosente. Kawawa naman yung mga tao na nandoon. Hindi ko nagkagirian. Wala na. Dapat pagputok ng mga polis, gano'n. O merong saraulo ro na para guluhin lang yung biglang magpaputok na hindi naman kasama doon sa grupo ng mga sibilyan. Puro lang para lang guluhin. Hindi, paano yung mga sibilyan to? Nadamay nga. Siyempre, mga polis, pag may nakarinig ng putok yan, putukan sila. Magpapanik yan. Hahanapin ako sino nagpaputok. Saan galing putok. Di ba ganun yan? Parang kataon. Pero salamat na lang sa Diyos at hindi masyadong nagka-tension. Hindi masyadong nagka-tension. Nahahagapan ka agad. At yun nga, may napanood ko lang sa mainstream media na may mga naristo, may nakaposas pa, may nakatali yung kamay sa likod eh. Ito sa video. Talaga. Ang inaalala ko lang doon yung mga nandun nakaharang sa simbahan. Pinoprotektahan kasi nila yung simbahan. Yun ang pinoprotektahan nila doon eh. Hindi naman lang pinoprotektahan si Pastor Kibuloy eh. Kasi wala nga doon. Wala nga nakita yung mga polis. Kaya ngalan ng oras, diba? Mali yung nagbigay ng informasyon. Yung intel. Mali.
mali yung nagbigay. Kaya kawawa yung mga sibilyan doon na nakaharap sa gitna. Sa loob na, sa loob ng simbahan. Kawawa. Mga viewers ko. Medyo nakakapangilabot yung ganun pangyayari. Buti na lang, hindi nagkaroon ng tension, ng malala tension. Hindi lumala ang tension. Ganun. Kasi doon ako na aawa sa mga sibilyan. Yung pinoprotektahan ng simbahan. Kasi yung taong hahanaan ng wala na. Galing yan. Advice ko lang kay Pastor Pulukin, kung wala ka talagang kasalanan, sumuko ka na lang sa ating batas. Harapin mo sa korte yung inaakusa sa iyo. Wala namang katotohanan, harapin mo sila para mapahiya. Diba ganun yun? Para mapahiya sila. Yung nag-aakusa sa iyo. Wala namang katotohanan eh. Puro paninira lang kamo. Pwede harapin nyo. Harapin nyo, sabihin nyo na walang katotohanan ginagawa nila. Sinisiraan ka lang. Di ba ganun yun? Ba't ka magtatago? Wala ka namang kasalanan. Harapin mo sila. At i-advise mo rin sa mga tao, yung nasa simbahan, na huwag silang manlaban sa mga pulis natin, sa mga otoridad, para hindi sila masama. Huwag talaga sila manlaban dahil mga otoridad natin yan eh. Sinusunod lang naman nila yung utos sa kanila kung anong nararapat. Pero salamat sa Panginoon na hindi lumala ang pensyon eh. Dahil doon ako nag-aalala sa mga sibilyan, sa mga tao na humaharang sa mga pulis. Sa comfort na yun. Dahil kung nagkaroon, merong si Raulo roon na gumawa ng kalukuhan. Yari ng mga sibilyan doon. May madadamay talaga. At may mamamatay talaga pag nagkataon. Buti na lang. Walang si Raulong na kandon na sumingit para guluhin lang. Buti na lang. Kasi kawawa talaga yung mga sibilyan nandoon, umaharang sa mga pulis natin. Diba? Mga viewers ko. Ano daw? Medyo nakakapag-alala lang talaga. Grabe yung aking anong manunod, sana huwag magkagulo. Habang pinanunod ko, sana huwag magkagulo at walang masaktan. Grabe yung pag-alala sa mga tao doon na umaharang. Kasi sanay na tayo sa ganyan eh. Marami na tayo napaparod na gano'n eh, na may nasasaktan eh. Andiyan yung pinapalong batuta ng pulis, yung tao. Pinupukpok sa ulo, putok yung ulo. Lumalaban yung sibilyan sa pulis. Gumagat yung pulis sa sibilyan. Pero marami tayong napapanood na dito sa mainstream media. Mga sinauna pa. Kaya medyo nakakapag lang. Parang bumabalik sa aking alaala yung mga pangyayari na yon. Doon, nung napanood ko doon, pasok ng mga kapag punta ng mga pulis doon sa simbahan na diyan sa Davao. May mga sibilyan natin eh, yung mga tao na umaharang, na pinoprotektar lang naman yung simbahan, na huwag pumasok yung mga pulis. Ginagawa lang naman nila, pero ganun pa man, hanggat maaari, huwag kayong humarang-harang dyan sa mga otoridad natin. Bagamat may batas na bawal sila pumasok, huwag nyo pa rin iharang yung mga sarili ninyo kasi delikado. Kasi mga pag ginagawa ng trabaho nila, ibuto sa kanila.
nagtataka ko rin dun sa pag-aristo, pag-serve ng warrant. Dapat dalawang papel. May warrant of, serve ng warrant para kung si Pastor Kibuloy at saka yung iba pa, kasamahan niya. Dapat mayroon din search warrant. Dapat dalawang papel. Galing yan. Dalawang papel dapat. Yan ang pagkakalo kayo. Ikaw, tama niyo ako kung mali ako, ha? Para malaya na makapatok sila kasi mayroon silang search warrant. Bukod sa warrant of arrest na isi-serve nila. Yung Pastor Kibuloy at saka iba pang kasamahan niya na akusado. Di ba ganun yun? Dapat may ganun. Kasi yung mga tao, yung mga sibilyan nandoon nakaharap para hindi madamay. Di ba ganun yun? Kaya labis ang pangamba ko kahapon. Nung isang araw na napanood ko yun sa Mystery Media. Nung Lunes. Grabe. Feel na sa akin, mga kababayan ko. Kuhan ko lang, suggestion ko lang sa mga nagbabantay ng simbahan na yun. Diyan, sa simbahan ni Diyan. Pagkat yung mga pulis, huwag kayong magat maaari, huwag kayong may pagtalo, huwag kayong may pag-away sa kanila. Kasi baka, ang mga arpa, wala. Hindi na nakakatakot dun. Okay, yun lang sa akin, mga viewers ko, subscribe. Palalo ko lang po ulit. Paki-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. Okay? Yun po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng